Hello, hello. Hello, walang sound. Okay. Parang may nagsimula pa rin tayo. Okay, 2 minutes pa lang naman. Ang ating tatalakayin sa ngayon po ay batiin ko muna si Nats Pacardo. Salamat sa pagsabi na walang sound. Willie Sabornido, si tapos si Castor Narumbaba, Nats Pacardo, si Marilo Fabian, Maria Con German Banduquillo, si Christopher Talabucon, siya pala yung nauna ko nabasa, no? Si Renato Serra, si Lourdes Valle, so Marilo Fabian, Sara Bayer, Maria Con, German Banduquillo. Okay, ganito po ang ating pag-usapan sa ngayon. Ang ating pag-usapan sa ngayon po ay yung katotohanan na yung mga issue ngayon na nangyayari ay sala, talagang sinasadya na mangyayari para matututok ang utak ng mga Pilipino sa sa pangyayari lamang sa kanila at makalimutan ng Pilipino ang nangyayari noong 2022 election na kung saan ay si Leni Robredo talaga nananalo. Kaya ako po ay andito para ipaglaban ang katotohanan na si Leni Robredo ang nanalo noong 2022 election. So ngayon, ilalatag ko kung bakit talaga si Leni Robredo ang nanalo, yung lahat ng ebidensya. Pangalawa, ilalatag ko ang mga pangyayari na mga pwede nating sabihin na may pag-asa ang mga lumalaban para sa katarungan, katotohanan na baka manalo pa lang sa 2025 election. At wala na po tayong ibang pamamaraan kundi pilit nating buhayin ulit ang katotohanan na si Leni Robredo lamang ang totoong nanalo. Ilalabas ko po yung mga ebidensya na kung bakit si Leni Robredo ang panalo. At kasama dyan sa ebidensya natin yung mga rally ni Leni Robredo na kung saan ay hindi mo mahulugan ng karayom nung panahon ng eleksyon. At diyan mo makikita, masusukat yung rally sa Macapagal Avenue, dun sa Pasay o Parañaque. At yung mga pangyayari na rally sa Makati, napakarami talaga, hindi mo mahulugan ng karayom. So, yung tinatawag na pink power noon. Nasaan ang pink power nung kalaban na smart power, smartmatic power? Yun ang nangyari. So, umpisa natin. Bago ko umpisahan, nais ko munang idiin na yung ginagawa nilang raid kay Kibuloy ay sa ngayon, wala pa akong nakitang katwiran na pwede kong sabihin na legal. Okay, bakit po? Bakit po legal? Illegal. Bakit po sinasabi kong illegal? Kasi hanggang sa ngayon ay wala pang naipakita na katotohanan o katibayan na talagang alam ng mga pulis kasama ng aking kababayan na si General Nicolas Torre na alam nila personal na si Kibuloy na doon. Bakit po nasabi ko yun na kailangan alam nila? Kasi po, dalawa lamang ang paraan na pwede pumasok sa pribadong lugar ang mga pulis para manghuli ng isang may warrant of arrest, at lalo na kung ang lugar na yan ay isang lugar na pangrelihiyon, ang sagrado yan sa mga relihiyon. Dalawa lamang po. Ano po yun ang dalawa? Una, dapat may search warrant sila. Inamin naman nila ni General Torre na wala silang search warrant. So, lumalabas ngayon ang tanong, sapat na ba yung alias warrant of arrest para bigyan sila ng katwiran para pumasok? Yan. So, ngayon, wala silang sinabi na mayroon silang search warrant. Ibig sabihin, out pag sa ganung issue. Next, pwede sila pumasok kung yan ay may personal silang alam na nakita nila talaga si Kibuloy na pumasok. Ang problema sa ngayon, nagsasabi si General Torre na inaamin nila na may suspicion sila nandyan at matindi ang paniwala nila na si Kibuloy nandyan. Ladies and gentlemen, sa batas po natin, hindi pwede yung paniwala para lamang perwisyon ng tao. Okay, galit ako kay Kibuloy.
So, sapat na ba ito para na dahilan ibaliwala natin ang batas? Sapagkat galit tayo sa tanas si Kibuloy? I am so convinced that Kibuloy is guilty of raping Amanda, alias Amanda. O di kaya ang pangalan ni alias Amanda ay si Bliselda Sanchez Portugal. So, kahit na ganun pa man, nakumbinsido ako, hindi po lisensya yung pagiging ng tao para labagin natin ang batas. Ano ba ang batas natin? Ang pinakamataas na batas po sa Pilipinas ay ang Constitution. 1987 Constitution na niratifika, binutuhan ng mga tao noong 1987 na majority ang yes. Anong nasa saad yan? Nakasaad po sa Section 2, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, no unreasonable search or seizure shall be allowed. Tapos sinasabi rin dyan, search warrant or arrest warrant can only be issued if there is probable cause. Na may probable cause determined personal na inalam by the judge upon the complainant and the witnesses he may produce, describing particularly the things and the place to be searched and the things or persons to be seized. Sa Tagalog, sinasaad doon sa ating Section 2 na walang search warrant o walang warrant of arrest na maaring mailabas ng korte maliban lamang kung iyan ay mayroong probability o probable cause na ang probable cause ay kailangan judge mismo ang magsasabi. Judge lamang, hindi pwede yung mayor, hindi pwede yung gobernador, hindi pwede yung presidente, hindi pwede yung senador, hindi pwede yung congressman. Judge lamang na magsasabi. Na matapos eksaminin o usisain ng judge ang reklamo ng nagreklamo or complainant. Base sa kanyang sinumpang salaysay at base sa kanyang ebidensya. At base naman sa sumusuporta na salaysay ng kanyang mga testigo. At ang lahat na yon na sinumpang salaysay ng nagreklamo at ng kanyang mga testigo ay magtutukoy na detalyado kung saan ang lugar na halughugin o di kaya at kung saan at kung ano ang mga bagay na kukunin o tao na hulihin. Ganon po kasimple ang search warrant o ang warrant of arrest. Okay? So kung ganon ang utos ng Constitution, hindi po nakalagay sa Constitution na pwedeng gamitin ang alias warrant of arrest para magiging lisensya at papasok ka na lang bigla sa bahay ng kaninuman para mang-aristo at maghalugog sa loob. Kasi hindi mo ma-aristong tao kung hindi mo siya halugugin. So ibig sabihin, ang tanong, pwede ba yung ginawa nila ngayon ni General Torre na kasama ang 2,000 na pulis para halugugin, pinasok ang QGC compound na isang relihiyoso na lugar? Ang sagot ko ay dalawang bagay lamang ang pwede nila kasi hindi sila pinayagan ng QGC. So dalawang bagay lamang ang pwede nilang gagamitin na para hindi sila makulong, para hindi sila matanggal sa serbisyo. Ano yun ang mga dalawang bagay? Number one, kung may search warrant na binigay ang korte, problema, ulitin ko lang, inamin naman nila na wala silang search warrant. Kundi ang bit-bit lamang nila ay alias warrant of arrest. Number two, meron ba silang sinabi na nakita nila ng personal na pumasok si Kibuloy sa pamamagitan ng helicopter o kung anong paraan doon sa compound at alam nila na hindi pa lumalabas? Wala silang sinabi. Bagkus sa katotohanan ng kabila niyan, sinasabi nila, inaamin nila na sila ay nagsususpetsa lamang. Yung suspetsa po ay hindi pwedeng gagamitin para pumasok kayo sa lugar ng mga tao. Okay? Kung tahanan pa yan, ang tawag dyan, violation of domicile. Makukulong ang pulis na papasok. Marami na po akong pulis na nakilala, natatanggal sa pagkapulis at nakulong dahil sa nilabag nila yung tahanan ng tao na pumasok na walang search warrant.
May isa pa nga diyan, kaibigan ko taga Bohol na pulis. Dito sa Maynila siya na-assign. Ginawa niya, humingi ng tulong sa akin. Sabi ko, wala na, tapos na. Naparusahan ka na ng ombudsman at nakakasuhan ka na ngayon. Handa ka na, mag-antay ka na lang kung kailan ang warrant of arrest mo para ikukulong ka. Ganun po yung katindi ang kahalagahan, kasagraduhan ng tahanan ng tao. Mas lalo pang sagrado ang tahanan ng isang Diyos na tinuturing ni Diyos, kahit sabihin natin Satanas si Kibuloy. So ganun po ang aking masasabi na nilabag nila. Ngayon, pili-pilit despite the fact, alam naman nila yan, na bawal sa batas. Bakit ginagawa? Ang sagot ko dyan, simple lang. Pilit na ginagawa yan para makapagbuo ng isang ideya, ng isang mga tinatawag na kontrobersiya na makakatutok ngayon ang mga batanong mga botante diyan sa nangyayari. At kung tututok diyan, malapit na pong eleksyon, makakalimutan na ng tao na si Leni Robredo ang totoong presidente. Makakalimutan ng tao yan na hindi nanalo si BBM at saka si Sara, pati si Ruben Padilla. Ganun po ang katotohanan niya. Okay? So, ngayon, kasi wala naman ako nakitang dahilan para maging handa naman ito si General Torre na isusugal ang kanyang karera sapagkat ang umutos sa kanya ay may hawak na poder ngayon. Pero alalahanin mo, ganon din ka abusado si Duterte noong araw. Although, mas abuso ngayon ang nangyari. Sa pag-abuso ni Duterte noong araw, may transaksyon na parmali dito, pagnanakaw dito, pagnanakaw roon, akala nila wala nang katapusan ang kapangyarihan at akala nila lahat ay takot sa kanila. Ngayon, pinatay niya mahigit 30,000 na tao, akala nila ay hindi na babalik sa kanilang bakuran yan. Ginawa nila yan si Leila de Lima, ginamitan ng mga akusado para makasuhan si Leila de Lima. Ama, hindi lang akusado, kundi yung mga nag-priso na na-convict sa bilibid at palabasin na si Leila de Lima ay kumukuha ng pera kada linggo mula sa mga nasintensyahan na mga akusado sa loob ng bilibid na mga drug lords. At para sa kapalit, nang papayagan sila ni Leila de Lima na magbenta ng droga. Ang tanong, hindi naman totoo. Ginamit lamang ang mga preso laban kay Leila de Lima. So ngayon, nagsalita si Leila de Lima, kung anong ginawa mo sa akin, Digong, yan din ang ginagawa sa iyo ngayon ng mga grupo ni Romualdez sa ni BBM. At ginamit ang mga preso na nakakulong sa bilibid na pinapalabas, kagaya ni Jimmy Guban, na nagsasabi na kasama ang magnetic lifter na inimport na nahuli nila ni Colonel Eduardo Asierto at dali lang ha. At kasama yan si Eduardo Asierto at saka si NCRPO PDEA officer na director na si Fajardo. Pero lumalabas na si Jimmy Guban pa ang ginawa na may kasalanan. At kung may kasalanan, anong ginagawa nila? Na lumalabas na sila Jimmy Guban pa nag-import. So, pero ang katotohanan pala, kinasangkapan at tinakot ito si Jimmy Guban para lamang makakasuhan si Asierto. Kasi galit na galit si Duterte kay Asierto dahil binulgar ni Asierto ayon sa kanyang mga intelligence gathering na si Michael Yang ang totoong drug lord at si Duterte. So, yan po ang katotohanan. So, ngayon, fast forward tayo dito. Punta tayo dito ngayon sa katotohanan na ang lahat ng ito, na ang away sa gitna ni Duterte at ni Marcos ay lumalatag ngayon, lumahaba at umiinit. At ang isang pakay nito ay hindi lamang sa awayan sa isa't isa, kundi para matatabunan ang katotohanan na ang totoong nanalo sa nung nakaraang 2022 election ay si Leni Robredo. Yan po ang katotohanan dito sa likod ng mga dramang ito. Iti-text ko lang aking anak kasi nagtatawag eh. Okay. So ngayon, ilatag ko rito, bakit ko nasabi na totoong nanalo? Ito, number 1 Number 1, nagpalabas na
nagsumiti ang COMELEC ng kanilang ebidensya kung ano nangyari sa bilangan noong nakaraang eleksyon. Ang sinumiti nila ay ang tinatawag na transmission logs. So ang transmission logs ay dapat sana ang laman nun ay talaan o record na kung saan makikita mo sa parang logbook yan kung saang presinto nang galing ang mga boto at makikita mo kung anong oras dumating ang boto sa kada presinto. Nandoon sa dumating sa COMELEC na computer. At ang computer na COMELEC na pinag-uusapan dito ay yung computer na nakalagay sa mga kada board of canvassers sa munisipyo at saka sa mga city. So ngayon, para makita ninyo ay na nagsasabi ako ng totoo, nais kong ipakita sa inyo ang habang binubuksan natin ang website ng COMELEC, ipakita ko sa inyo. Para kasi ito naman, purpose ko, marami kasi nagbabasa sa akin na hindi naman daw totoo, wala akong ebidensya. So ito po yung ebidensya, ha? Ipapakita ko sa inyo ang ebidensya na COMELEC mismo nanggaling. Website, ipapakita ko muna sa inyo. Ayan. Yan ang website ng COMELEC. Tingnan ninyo. Website po ng COMELEC yan. Ha? Website po ng COMELEC yan. At nung lumalabas dyan, bubuksan natin ang tinatawag na list of BCM received during first hour of transmission. So, yan. So, ngayon, pag makita ninyo, ang bubuksan natin ngayon, i-click ko ha. Nakita niyo siguro ang aking cursor. So, kiniklik at dadalhin ko kayo sa isang lumabas na window. Window ang tinatawag dito. Ilabas natin ngayon. At ang window na ito, na nanggaling sa mismo website ng COMELEC, ang tawag dito, yun ang listahan ng mga vote counting machine results na pinadala ko galing sa kada presinto noong 2022 papunta sa computer ng COMELEC. At ulitin ko, yung computer ng COMELEC na sinasabi rito ay yung computer na City Board of Canvassers computer at Municipal Board of Canvassers computer. So, iyan po ang resulta. So, makita nyo, palakihin ko. So, anyway, mahaba yan ha. Kung titignan mo, ang detalye mula number 1, ito number 1, nakita nyo yung cursor ko, hanggat ilang presinto yan. Nakalagay sa dulo. Itong dulo, 39,512 precincts. Ang kabuuang boto na pinadala sa iloob ng isang oras mula nung nagsara ang computer ng ating mga polling places o di kaya mga presinto noong 7 p.m. ay 20,676,855. So, tingnan ko kung nakita ninyo yung hinighlight ko. Yan ang hinighlight ko. So, ngayon kung iyan pong lumabas, ibig sabihin po ay titingnan natin kung saan nanggaling isa-isa ang oras niya. So nakalagay dito, pag tiningnan mo, posible ba mangyari, ang unang tanong, na ang mga presinto sa Tawi-Tawi sabay-sabay magpadala ng 6-6? Posible ba na mga presinto sa Batanes ay magpadala ng 6-6 sabay-sabay isang oras? Hindi po pwede mangyari sapagkat po, unang-una, ay hindi mo masisiguro na perpekto ang signal ng internet. Kasi sa pamamagitan lamang ng internet, maipapadala ang mga resulta. Galing sa mga malalayong lugar, kagaya niyong Tawi-Tawi, kagaya niyong Apari o Batanes. So kung walang signal, hindi tatakbo. At kahit may signal, alam ko na nanonood kayo lahat ng mga video sa YouTube o sa Facebook na malimit kung kulang, bumagsak ang signal, ikot-ikot bago niya mapapanood ulit. Yan po ang katibayan, ang katotohanan na hindi talaga pwedeng mangyari na darating na sabay-sabay. Okay? Sa ganong kausapin, ipapakita ko sa inyo ngayon
kung anong oras dumating ang mga computer. Tingnan natin sa una. Iha-highlight ko ngayon. Ito. Yung merong highlight kung makita niyo yan, palakihin ko. Para makita ninyo. Yan. So, nakita ninyo hanggang 53. Okay. So, makita ninyo dito sa may highlight na kung titingnan mo, ang resulta ay pinadala itong una. Yung number 1, unang pinakaunang resulta na pinadala ay dumating kuno ng itong oras. 19 hours, 8 minutes, and 50 seconds. Noong May 9, 2022. So ngayon, next na resulta, dumating number 2. Noong 19 hours, 8 minutes, and 51 seconds. Ilan sila na ganong parehong oras? Number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. Ayan. So nakita ninyo? Kasunod, sa 52 naman seconds, ito, marami naman sila. O ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sabay-sabay dumating. Hindi po pwede mangyari yan. Dahil sabay-sabay dumating. Kaya iyan pa lang malaking ebidensya na perfect yan science. 100% na nandaya talaga si BBM at saka si Duterte. Yan po ang nangyari dyan. Okay? So, napakahaba niyan. Tingnan natin sa dulo para naman kayo makukuha nyo. Ito pong ebidensya pinapakita ko ay galing mismo sa website ng COMELEC. Okay? So, ito titingnan natin. Sa pinakadulo, sa 39,512 na presinto, dumating daw ng alas 8 sarado, alas 8 sarado. Yan, nakita nyo ba? O, ilan yan sila dumating? Alas 8 sarado. O dito manggaling. Yan. Ilan yan? Ilang presinto yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
labing anim, labing pito, labing siyam, walo, labing siyam, 20. 20% sabay-sabay ang oras na dumating, which is impossible to happen sa loob lamang ng isang oras. O ito, nakalagay dito 20,676,855 sa loob ng isang oras, which is imposible na mangyari dahil po ay mabagal ang ating internet. Okay? Next, ang ilalabas ko po dito, titignan natin. Meron ako ipapakita sa inyo na ayon sa batas po, bago ipakita, nais ko lang banggitin sa inyo, ayon po sa batas, hindi ka pwede magpadala ng resulta mula sa presinto papunta sa COMELEC na computer kung hindi pa na-imprinta ang lahat ng resulta sa loob ng presinto. Okay? Ganun lamang po kasimple yan ang usapin dyan. So ngayon, may ipapakita ko sa inyo na resulta na na-imprinta pero mas huli na na-imprinta kaysa resulta na dumating. Okay, titingnan natin. Kuha muna tayo dito sa sample number 1. So, iyan po ang resulta ng ano yan. Siguro ipakita ko lang isang sample kasi po ay ang mangyari. Okay. Paano ba natin mapalaki ito? Basta ganun siya, no? So, nakalagay po rito, ito ay resulta sa eskwelahan na Paso de Blas Elementary School, doon National High School, doon sa Valenzuela. Lumalabas dito na natapos imprinta ang resultang ito noong May 9 ay 21 hours, 34 minutes, and 00 seconds. So, ang ibig naman pong sabihin yan ay alas 9:34 na imprinta. So, ano ang nangyari dito? So, titingnan natin ngayon ang kanyang kung anong oras pumasok sa transmission logs na pinakita ko kanina. So, ito yon.
Dali Okay. Screenshot number 4. Slides. Slides. So, Smart A. A1, Smart A4. So, ito. So, yan ang number 4. Anong oras na dumating dito? Palitin natin. Slide number 4. Slide number 4. Dali lang. Punta muna tayo sa slide number 3 ha. Kasi medyo napalpak ang aking ano. Ito. Dito tayo muna sa ah, mark number sa ER number 3. ER number 3. Yan tayo. Yan naman ang election return number 3, no? Ito. Ilabas natin. Add to stage. So, yan po ang ER number 3 na kung titingnan natin, yan po ay para sa boto, number 4 yan. Number 4. Okay. ER number 3 muna tayo. ER number 3. O yan ang ER number 3. So sa ER number 3, titignan natin, election ni ER election resort na pinimprinta sa City of Caloocan, Barangay 73, sa formerly Apostol Elementary School. Lumalabas po rito na naimprinta ito ay alas 8:39 minuto at saka 23 segundos. So titingnan natin ang equivalent na number niya, cluster precinct number 750-12757. Titingnan natin kung anong oras ito na ipadala base sa tinatawag na ano na kwan na report. So number 3. Okay. Slide. Tapos number 3, ER. Ito po number 3. Number 3. Add to stage. So, yan nga po ngayon ang number 3. So, kung makikita mo rito, asan ba yun? Dali. Remove. Ito, share screen, slide 3, ER number 3. ER number 3, pinakita ko. Tapos, screen number 3. So, dyan po makikita mo na dumating ang ayon sa record ay alas 9:20 alas 7:20 ng gabi. So pwede pa mangyari 'yan na alas 9:20 ng gabi. Balikan natin kung anong oras natapos imprinta dito sa ER number 3.
Sa ER number 3, kung titingnan natin, na-imprinta siya alas 8. So hindi wala pang alas 7 dumating na. Sa alas 7 pa lang dumating na sa presinto. Isa lamang po sa napakaraming mga election returns na nakuha namin. So yan po yung mga proof beyond reasonable doubt na talagang nanluloko yung COMELEC. Okay? At pangalawa, na ebidensya na may ibibigay namin ay yung katotohanan na inamin naman ng COMELEC na ang isa labang pinanggalingan ng mga boto nanggagaling naman sa isang makina na may tatak na IP address 192.168.0.2. So ngayon, kung inamin nila yan, anong paliwanag nila? Pinaliwanag nila na kaya po ganoon ay dahil sa bumili sila ng 20,300 na modems. Kuno. Pero ang katotohanan, wala silang naipakita na resolusyon o batas na ginawa ng COMELEC na magbibigay ng kapangyarihan para bumili sila ng bagong modems. Pangalawa, hindi po mangyari yan sa lahat ng IT dito nakakarinig. Pag expert kayo sa IT, hindi po pwede mangyari na magagamit ang isang IT IP number lamang para magpalabas ng resulta. Kailangan hiwa-hiwalay na IP address number. Kung sa Tawi-Tawi, may 5 computer doon, ay mayroong 5 presinto, hiwa-hiwalay na 5 magkakaiba na IP address number. Ngayon, kung ginawa niyang isa, ibig sabihin may magic ka na. Proof beyond reasonable doubt na nanalo talaga si Leni Robredo. So, yan na pong aking masasabi. Ngayon, pag tinitingnan mo yung rally ng mga ni Leni Robredo, ay pumupuno. Ay ipapalabas natin. Papakita ko sa inyo. Ito yung hindi ko ma-explain. Napakapuno naman lagi ng rally. Pero bakit natatalo? Yan naman po. Pakipakita natin. Ayan napakarami niyan. Halimbawa. O yan. Ito. Ito. Kumpara mo sa rally ni BBM, maluwag ito. Parang hindi makurung ng karayo mo. Lalo na sa rally sa Macapagal at saka sa Makati. Ito. Macapagal ito. So, yan po ang aking katibayan na talagang si Leni Robredo ang nanalo. Ganun lamang po ang aking masasabi rito. Kaya lahat po na ginagawa na drama dito ng mga grupo nila ay ginagawa nila para lamang makalimutan ng tao ang totoong nangyari. So, yan po ang aking presentasyon sa ngayon. Kaya huwag kayong kayong mga kakampings, huwag kayong mawala ng pag-asa at ipaglalaban ko po, ako po si Toto Kausing at ipaglalaban ko po na nanalo po si Leni Robredo. Pangalawa, ay sasama ako sa petisyon nila ni T.N. Trayo, ni General Eliseo Rio, ni Franklin Isaac at saka ni Gas Labman na pipilitin ang COMELEC na buksan nila ang lahat ng mga baluta na binigay sa kanila ng T.N. Trayo na dapat buksan. After all, ang COMELEC naman nangingi. O sige, para matapos ng usapin, mamili kayo kung saang baluta buksan natin. Nakapili na kami. Ang pinili ng grupo namin sa T.N. Trayo na sila ni General Rio ay yung lahat ng baluta doon sa Santo Tomas, Batangas, buksan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa nagawa. Nangako niya ang COMELEC, pero hanggang ngayon ang pangako nila hindi na tinutupad. Ang pangako nila ay nakasulat pa sa order sa kasama doon sa pagtanggal ng Smartmatic. So, dahil hindi nila tinupad, napilitan ngayon magsampa ng kaso ang tawag dito. Napilitan magsampa ng kaso ang asa na ba ito? Nawala ako. Paano ba ito? Ba't nawala? So anyway, napilitan magsampa ng kaso ang T.N. Trayo sa aking advice din, sa abogado nila, na
magsampa ng pangalawang mandamos sa Supreme Court para utusan ng Supreme Court ang COMELEC na sundin nila ang kanilang pangako na bubuksan ang mga baluta na pinili ng Tiin Trayo. At pinili na nga yung Santo Tomas Batangas para doon magkaalab-alaban. Pag binuksan mo kamay-kamay bilangin kung tama nga ang mga boto na nabilang, kung ikumpara sa kanilang sinasabi doon sa transmission logs. At kung magkumpara ba doon, kung tama ba, kasi kung may pakita namin na hindi totoo, ay may pakita namin na panalo kami dahil sa ganong ebidensya. Ang problema, hindi nila binubuksan. Nakokontrol ba nila ni BBM ang Supreme Court? Ang COMELEC? Ang COMELEC control ni BBM. Bakit? Kasi si Erwin Garcia po ay abogado ni BBM nung kumakaso siya laban kay Leni Robredo. Yan po ang katotohanan. So ngayon, anong gagawin natin? So, ipaglaban po natin. Ganun po ang ating gagawin. So, kaya ang ating gagawin na lang nito ay hindi natin alam kung paano gagawin natin. Makipagpatayan ba tayo? Kung magkipagpatayan tayo, hindi ko alam kung anong gagawin natin. So, hanggang dyan na lang muna siguro tayo at ang isa sa mga isip ko naman ay samahan nyo kami sa aming pagkipaglaban. Araw-arawin ko po ito na ibalita sa mundo na ang gobyerno o rehimen ng Marcos ay hindi po totoong nanalo. Yan po ang aking ipinaglalaban, ipinagbubunyi at pinaglalaban na ang totoo, ang nanalo po ay walang iba kundi si Leni Robredo. At hindi totoong nanalo si Sara at saka si BBM. Ang totoong nanalo, ulitin ko, ay si Leni Robredo. Yan lamang po. Kaya tayo, paglaban natin na talagang ang katarungan, may lalabas natin ang hustisya para sa kay Leni Robredo. At para sa mga taong bumuto kay Leni Robredo. At alam ko na mas marami kayo kumpara sa mga boto ni BBM. At ang 31 million ay boto ng imposible. So, imposibleng mangyari na totoo yun. Ganun lamang ho kasimple yan. Kaya po, ako'y nananawagan sa inyo, samahan niyo ako sa laban na ito. At pero bago lahat, ipakita ko lang muna yung laban naman ng Batang Pasay na hanggang ngayon ay madilim pa rin ang kanilang kinabukasan. Dahil po sa ginagawa ni Amy Calixto na pinaggiba yung bahay nila na kahit wala pa silang tinatawag na malilipatang bahay. Kaya ang akin naman pakiusap dito, tulungan niyo ako sa pagtutulong sa mga batang ito. Sa ngayon, andun pa rin sila sa kalsada. Lagi silang hinahabol, pag natulog sa isang parte ng bahagi ng kalsada, ay hanapin sila, palalayasin sila. So kagabi, yan sila, iba sa kanila. So yan ang ibang mga kasama natin na mga saan ba? So ang iba, ayan, gumawa na sila ng reklamo. Amy, Calixto, ito, pinagawa ko na sila ng reklamo para sampahan ka na ng kaso ng child abuse case sa prosecutor's office para mapakulong ka. So ito yung ibang mga bata. Okay? So paano matutulungan natin yan sila? Siguro naman, ang tanging may tulong sa akin is, kung meron kayong sobra dyan, ipadala nyo at bibigyan ko sa kanila, bibigyan ko sila ng pambili ng ulam man lamang, kahit yan. May tutulong natin sa kanila. So siguro naman, hindi naman kalabisan kung kahit may kukunti kayo dyan, na may ipon naman natin may ibigay sa kanila. Ito po mga bigay sa kanila ng mga taga-simbahan. At iba pang tumutulong sa kanila po ay mga kabataang makabayan, kabataang party list, ang Gabriela party list, at siyempre ako sa Bunyog party list, tumutulong ako para sa kanila. So yan po ang kalagayan ng mga taong Pasay, na mga mahirap sa Pasay na talaga lang sinisipa na lamang sila ni Amy Calixto. So hanggang dyan lang tayo at magandang umaga po, magandang hapon po sa lahat. At sana ay mabiyayaan tayo ng blessings ng Panginoon. Yan lamang itutulong natin, ipagdasal natin ang katarungan. Ipagdasal natin na sana ang totoong katarungan ay lalabas kahit na ito ay pilit na itinatago.
So magandang hapon po. Dano Kindo, na-expose na ang kalokohan noong nandayo si Gloria. Rings lang, Bunyog, good PM, Sir Toto, Kausing, watching from Ormoc City. Maupay kakulop sa Ormoc, no? Kay Erwin, sino pa, Ranger Valdemoro Jr., kunin mo ko at dagdag na close-in bodyguard. Okay, pag may pera na ako, pag manalo ko bilang senador, dahil check na mananalo ka. Okay, Jesse Garino, tuloy ang laban, Atty. Kausing, I salute you. Gloria Pangilinan, walang sound, walang sound kanina, no? Rings lang ganyan si Kibuloy. Hindi natin alam kung paano aristuhin. Kaya dapat sa totoo lang ay sumunod naman dapat sa batas ang nag-aaresto para wala tayong problema. Ang problema po kasi dito ladies and gentlemen, hindi po ginagamit ni BBM ang confidential fund. Yung confidential fund, naalala mo, hiningi ni Sara Duterte noon na tinanggi nila. Ngayon, meron silang confidential fund, si BBM, 4.5 billion pesos. Saan mo ginagastos yan, BBM? Bakit hindi mo bigyan, kahit bigyan mo ng, maghanap ka ng isang membro ng KOJC dyan, na nakakaalam kung saan si Kibuloy, bigyan mo ng 40 million para maitulo na eksakto kung saan si Kibuloy. Para ma-aristo, tapos na yan. Marami pang drama-drama eh. Kinakapitalize tuloy ni Duterte laban sa iyo eh. Kaya yan pong pangyayari dyan. Para matapos na yan, gamitin nyo na ang inyong confidential fund. Hindi yung paaristo mo lang sa ganon, na ganon-ganon na lang. Kasi katotohanan sa buhay yan, ng sistema natin sa Pilipinas ay wala. Mga pulis ay hindi gumagalaw. Kapag walang pera-pera, hindi gumagalaw mga intelligence gathering. So, ngayon, sino pa? Yormi, wala na habol yan. O Romel Bingson, sa katotohanan lang po tayo. Elvira Risa, Arizo, good PM po from San Diego. Rina May Robert Perez, may tupak ka. May tupak daw ako. Then, Okindo, yan ang papansin mong eleksyon na napakaaga pa nagagabi ng eleksyon at hindi pa natatapos ng bilangan. Malaki na ang labang ni Marcos Duterte, dapat magprotesta ang buong bansa patalsikin. Jesse Noarbe, Romel Bengson, naimbang malim, Kabunyog, naimbang malim sa mga kapsat ko. Gat panapon sa mga kabalen ko. Sabi na Rex lang, we do not trust Comelec. Nicolay Ruscop, sa Google Trends, panalo po si Leni at Kiko, lalo na sa Senate. Pasok si Dilima po. Dain Okendo, malaking ebidensya na hindi pareho ang oras na papadala ng result at oras na matapos ang bilangan. Ibig sabihin ay nauna pang naipadala ang resulta pero hindi pa natapos ang bilangan. Tama po. Clear evidence. Rings. At saka mga ebidensya ko, wala na akong time, ipakita ko sa sunod ng vlog ko, yung record ng Smart at saka Globe na nagpadala alas 7 pa ng gabi ng petsa 9 ng May 2022, ang eleksyon matatapos. Pero alauna pa lang na hapon, nagpadala ng resulta ang Smart at saka Globe. Ibig sabihin, manufactured, idinaan doon sa makina na may tatak na 192.168.0.2. Yan ang tatak ng George Garcia. So walang duda, dinaya si BP Leni Robredo. Richard Zamora, agree with you, may number 1 senator candidate come election. Leni pa rin. Si Leni pa rin nanalo. Talaga sa totoo lang, ipaglaban ko ng pitpita ng bayag to. Rings lang at bahintayin natin election 2025 para masiguro mananalo ng kandidato natin. Dennis LD, network, IP or intranet. Okay. Melchor Piñalosa, Omriax, Nicolay Ruscov, Toby Sanchez, talagang si Lini at ang kasamahan niya ang nananalo. G. De La Cruz, kung sufficiente ang circumstantial evidence ng pandaraya, what should we do then? Let us use the power of our votes ngayong 2025. Ganun lamang po ang may gaganti natin at may ibigay natin ang katarungan para sa atin na naniniwala na si Leni Robredo ang nanalo. Rodrigo Hodrial, mahalaga ang malaman na ang resulta ng eleksyon ay nadadaya dahil sa computerization na kayang manipulahin ng ilang tao lamang at hindi nagpapatunay na talagang boto ng mamamayan. Lorenzo Escobedo, totoo, palagi kang nagla-live. Sana mananalo ka sa senador, sa bayan, laban. Sana sa likod mo kami. Salamat po. Sa Bataan, okay. Yormi, may pahabol po ba kasi yan? Sayang lang panahon nyo.
Hindi po masasayang ang panahon natin. Maihabol yun sa 2025 na eleksyon, parusahan natin sila. Jubats TV, dati nakinig po ako sa iyo pero nag-congress hearing, wala ka din palang ebidensya. May ebidensya ako, hindi mo lang nakita. Ebidensya ko na hindi sila nagbabayad ng buwis. Sapat na ebidensya niyo, Jubats. Okay. Danilo Magno, kasabwat ni Kibuloy, ang hukuman hindi binibigyan ng mga kailangan legal na papeles para mawala ng power. PNP para dakpin. J. Watanabe, good afternoon. Aris Aquino, it's futile at this point to belabor the assertion. Importante, malalaman ng botante po, Aris Aquino. Para naman sa sunod na election ay may igaganti natin sila. Ranks lang, let us support the arrest of Kibuloy. Ramon Lumibaw Jr., mayroon pa ring botante na ignorance, wala daw mananalo. Opposition kung walang opposition. Paano ng demokrasya? Puro na lang ba? Sunod-sunuran na lamang? Aris Aquino, the trouble with the assertion is that Leni herself did not believe. Hindi lang nagkaroon ng lakas ng loob si Leni. Yan lang problema po yan. At ang problema ko, mga kasamahan niya sa opposition mismo nagdi-discourage sa kanya. Yan ang pinaka-problema dyan. Lalo na si dating Senador Trillanes, siya nagsasabi, nagdi-discourage kay Leni. Kasi kung nasampa lang si Leni sana ng protest, mananalo sigurado yon. At kung natatakot siya sa gastos, maraming tao ang magko-contribute para pambayad sa korte na para buksan ang mga balota. Eco Cortez, vlogger causing for Senator 2025. Ranks lang. Ang sa akin, we must concentrate with the campaign of Ma'am Kiko. Hindi tayo makatuloy na kampanya kung kailang bulatatin natin ang pandaraya na nangyari para ang pagboto natin may kasama na hustisya. Kaya hustisya ang boto natin. Ranks lang, Lord, gabayan mo si Police Story. Ang alam mo, kababata, mas matanda ako kay General Torre. Ang sa akin lang, naniniwala pa rin ako na alam niya personal nandun si Kibuloy. Yun lang aking pag-asa dyan. At sana kung mahuli niya na at sasabihin niya, personal niya alaman doon, ay siya dyan po siya ay talagang ipabubunyi na bayani. Attorney, Dr. Engineer Senator, ang kintab ng ulo niyo. Okay naman po, kahit makintab ang ulo natin, wala tayong magagawa. Ganun ang ulo natin eh. Hindi naman natin ginusto yan, pero inibinigay ng Panginoon sa atin. Ron Bueno Balbera Carta, China Justice to all EGK victims. Yes. Okay. Alexander Tandy Mayuga. Sana ba ko? Good afternoon, Katoto. Jay Riarte, Isaac Pamintuan. Mabuhay pa kayo. Dynamic Force. Danilo Magno, Halalan, Malabo, Manalo, isang opposition na hindi mananalo. Ay, wag po kayo wag kang maging negative, Danilo. Tulungan mo na lang kami. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Rings lang. We defend Madam Arlene Stone at lahat ng biktima ni Kibuloy. Tama. Danilo Magno, tama kayo, Senator. Pag hindi nakuha ang mga may kagawa ng nakaraang presidential election, isang IP address ang pinanggalingan ng 20 million votes. John Isoler, sana marinig ka ng taga KOJC Engineer. Nance Reid, God bless General Torre. Lomi Pinogos, ang gusto ko lang mangyari ay siguraduhin nandoon talaga si Kibuloy para wala tayong problema. Lomi Pinogo, yes po, same tayo. Isama mo na rin po si Sir Ronald Llamas, si Bam, Kiko, Jokno at Delima, at si Risa at si Sir Espiritu po. God bless. Tito Jose, may mga tao sa loob na nakikita si Kibuloy kaya may arrest warrant. Hindi ang arrest warrant po, Tito Jose, matagal na po yun. Kumbaga ginagamit na lang sa ngayon. Ang problema ko lang, yung paraan ng pagpapatupad. Yan ang pinaka-problema ko dyan. John Isoler, idol, katapik mo, idol ko, topic mo, Inji. Mayroon siya sound po, ranks lang kawawa sila Madam Arlene at ang maraming biktima. Hindi, malapit na yung katarungan sa kanila. Mag-antay lang kayo. Ibibigay ng Panginoon yan. Rinconada Mix TV. Assalamualaikum, Bunyog, Engineer Tuto. Kasing alaikum assalam, Rinconada. Sa mga Muslim na mga vlog, mga followers, subscribers, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dismundak samana, rings lang. Ayaw ng KOJC na makikooperate at sayang tinatago nila. Siyempre, takot sila na makulong ang kanilang idolo. Rings lang, Enrique Kilanita. Attorney Kausay, kaya natin to. Una sa baluta. Tapos, Cutie Boy 69. Oys, wanted nga ang hinahanap. Hindi ang KOJC nyo. Wanted, di ba? Ba't ayaw humarap? Yun, problema ni Bani ko niya. Pag hindi siya humarap, ibig sabihin po guilty yan. Ganun lang ako kasimple yan.
Okay, ranks lang. Emily Susan Romero, Felix Aragon, DJ Fulcrum, Gil Alsuna, ah, tapos Nance Reed, Phoebe Frias. Phoebe, kumusta ka na, Phoebe? Tawagan mo ako. Marilo Fabian, nya, Hersina naman daw ako. Priscilla Janyo Sanone. Okay, Rogelio Tapado, ranks lang. J. Lorenzo Cabano, Itod, Maria Willie Sabornido, si Castor Nurumbaba, tapos si Nats Pacardo, si Maria Con, German Banduquillo, si Renks Lang, Christopher Talabucon, Marilo Fabian, Renato Sera, Lourdes Valle, Sara Bayor, Maria Con, German Banduquillo. Isang magandang hapon. Isang magandang hapon. Pastor Apollo Manyak Kibuloy, sumuko ka na para wala ng problema. At para kay Leni Robredo, mananalo tayo. Mananaig ang Katarugan.